Amen. So may buntag sa tanan. No? So salamat sa Ginoo. Nga na pud tang itigom dinhi no para sa atong pagsimba sa ato ang Dios no. So dalaygon ang Ginoo sa tibuok semana nga iyahang gihatag nga protection, iyang gihatag nga kaayuhan no para sa ato ang kinabuhi no. Ato yung pasalamatan ang Dios kay God is faithful no. Always gyud siyang matinumanon sa ato ang kinabuhi. Mao nang naata dinhi karon para sa pagsimba sa ato ang Ginoo no. So dalaygon ang Ginoo karon nga kabuntagon no, mag-ampo ta before ta magsugod sa ato ang Sunday School. Gracious Heavenly Father, Lord God, nagaduol kami kanimo karon sa imong mainiton nga presensya. Lord, I pray nga ikaw ang magahatag kanamo mensahe karon nga buntag, Lord, nga mo tusok sa among kasing-kasing ug among ma-apply, Lord, sa adlaw-adlaw namo nga pagkinabuhi. Lord, tabangi kami nga maghatag og understanding every word of God. O Lord, ikaw ang mag-bless sa matag isa nga naon ta sa amo ang kainiton nga mga lagad kanimo. O karon nga buntag Ginoo, ibalik namo ang dungog ug ang himaya in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. No, so salamat sa Ginoo once again. Karon nga buntag magampo ta sa ato ang mga kaigsuonan nga coming pa, no? Ato nang iampo sa Dios nga safe nga makaabot sila dinhi sa balay alampuanan. No, so sa atong Sunday School, atong ablihan atong mga Bible sa 1 Peter chapter 4. So dinhi nato kuhaon ang ato ang Sunday School karon nga buntag. No, sa 1 Peter chapter 4, verse number 7. No, so 1 Peter chapter 4, verse 7. The Bible says, "But the end of all things is at hand." Amen. No, so we all know that everything is controlled by God. No, nasayod kita nga ang Dios ang tag-iya sa tanan, siya ang nasayod kung unsa ang ugma. No, wala ta masayod kung unsa ang dangata nato ugma, pero ang atong Dios nasayod na siya. No, but the end of all things is at hand. Mao nang ang atong pag-ampo kanunay nga atong ang kabubuton sa Ginoo ang masunod sa ato ang kinabuhi kay siya lang ang nasayod sa ugma, no? But the end of all things is at hand. The Bible says, "Be ye therefore sober." No, so mao nang importante kanatong Kristohanon nga kita seryoso gyud sa atong pagsimba sa ato ang Ginoo, no? Tinud-anay ang ato ang pagsimba sa Dios, no? Dili ta mosundog sa uban nga sa ilahang pagsimba basin na ay tinago sila nga kasalanan, no? O basin dili tinud-anay, no? So pero ang Bible nagaingon, "Ye therefore sober." No, importante gyud na sa ato ang kinabuhi kay sayang kawang ang oras nga imong gihatag pero ang imong pagsimba dili tinud-anay, no? Sayang, no? Sayang imong effort. The Bible says, "Ye therefore sober and watch unto prayer." No, so gitudloan ta sa pulong sa Ginoo nga mainampuon ta, no? So ibig sabihin dinhi nga naa gyud tay oras sa pag-ampo sa Ginoo, no? Every individual Christian maggahin gyud ta og oras nga naa gyud tay time sa pag-ampo sa ato ang Dios, no? Mao nang ang pangutana karon, no? What is the result if we do not pray? Unsa day ang resulta kung dili ta mainampuon sa Ginoo? So mo na to ang tagaag higayon karon sa ato ang Sunday School. Unsa ang resulta kung dili ta mag-ampo sa Dios, no? So naabatay kasalanan or naabatay kamalian kung dili ta mo ampo sa Ginoo? So atong tan-awon dinhi sa mga punto, no, nga ato ang sulat dinhi, no? So the result if we do not pray, no? So the Bible says in the book of Luke chapter 18, no, so atong basahon dinhi sa Bible sa Luke chapter 18 basahon nako sa verse number 1, no? Unsa day ang mga resulta
kung dili ta magampo sa Ginoo. No? So ang number 1, the Bible says in Luke chapter 18 verse 1, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. No? So mauna ang gisulti ni Kristo. And because this is the necessary, ang pag-ampo sa Dios, this is a command, ang pag-ampo sa Ginoo. No? So ato yun ning timan-an nga kung unsa di ay ang resulta kung dili ka mag-ampo sa Dios, it disobey the Father. No? Kung dili day ka mainampuon sa Ginoo, imuha siyang gisuway, imuha siyang gisupak tungod kay kini necessary gikuman sa pulong sa Ginoo, gikuman ni Lord Jesus Christ ang pag-ampo bilang kita mga anak niya, bilang kita mga Kristohanon, kinahanglan gyud nga natay time sa pag-ampo sa Ginoo. Pero kung dili ka mo ampo sa Dios, the Bible ang punto nato, it disobeyed the Father. Wala kaning sunod sa command sa ato ang Dios. No, mosugot bata ana nga kita dili ta mosunod sa ato ang Ginoo. So sayod kita nga ang Dios perfect judge, no? Na siya ipaabot kanato nga mga paghukom, no? Na siya ipaabot kanato nga mga judgment, consequences. Mao nang atong sundon kung unsa ang kabubuton sa atong Ginoo, no? So ang giingon ni Kristo that men ought always to pray and not to faint, no? Sometimes maluya ta sa atong mga pag-ampo, no? Basin og naapay mga Kristohanon nga dili sila makaampo sa tibuok adlaw sa ilang kinabuhi, no? So maulaw ta sa ato ang Ginoo, ato siyang gisupak sa iyahang mga mando, no? So ang Bible nagaingon sa 1 Thessalonians 5:17, I believe nga memorize ni halos sa tanan, no? Kay mubo lang ni nga verse, unsa may gisulti din ha, mubo lang ni nga verse but grabe ang impact, no? So the Bible says in 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. No, nga dapat mag-ampo ta nga continue, mag-ampo ta nga mainiton sa ato ang Dios, continue, no? In the Lord, praying always in the Lord, no? Kanunay gyud ta mag-ampo sa ato ang Ginoo, no? So unsa may gisulti sa Bible sa Romans chapter 12 verse 12, no? So continuous ni sa 1 Thessalonians 5:17, no? So the Bible says in Romans chapter 12 verse 12, rejoicing in hope, no? So malipayon na ba kita karon tungod sa ato ang paglaom? Yes, salamat sa Ginoo nga kitang tanan malipayon tungod kay nakaangkon ta og paglaom, no? Through our faith, no? So mao nang naatay kalipay karon nga motagbo sa presensya sa Dios tungod nga naatay paglaom, rejoicing in hope, patience in tribulation, no? So gitudloan ta sa pulong sa Ginoo nga kailangan gyud nga naatay patient, no, sa tanang sitwasyon sa tuang kinabuhi, no? Moabot man ang kalisod, dapat padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Moabot man ang kadagaya, ayaw og bulag, no? Padayon lang gyud ka nga mga lagad sa Ginoo, no? Moabot man ang tanan, no? Unsa man ang moabot sa imong kinabuhi, patient lang, no? Mao na ang gitudlo sa Bible. O unsay gisulti niya, continuing instant in prayer, no? So padayon lang ta nga mag-ampo sa to ang Ginoo, instant in prayer, no? Pray without ceasing. So mao nang ang gikuman sa to ang Dios, no? Necessary di ay kanatong Christian nga mag-ampo sa to ang Ginoo, no? Pero ang question din, the result, if we do not pray, ang resulta di ay, kung dili ka mag-ampo sa Ginoo, nakasala ka ba? Yes, nakasala ka. Tungod kay mauni ang command sa ato ang Dios, ug wala nimo gisunod kung unsa ang gimando sa atong Ginoo. No? It disobeyed the Father. Gisupak nimo ang kabubuton sa atong Ginoo. No? So nasayod kita nga daghan tag mga needs. Pero kung dili ka mag-ampo, sigurado nga mas mulala pa ang imong mga problema, no? Kay nasayod kita nga ang Dios lang ang source sa tanan, ang Dios lang ang makatabang kanato, perfect, og walay lain, mao nang iampo nato sa atong Ginoo, no? So dili ning mga Dios or rebulto na atay buhi nga Ginoo, no? We serve God in spirit and in truth, no? So mao nang
magampo ta. Gahina natong oras sa ato ang kaugalingon ang pagampo sa Ginoo, no? Bisag 30 minutes, no, naagid kay time sa pagampo sa Ginoo, no? Kay nasayod kita nga prayerful Christian is a powerful Christian, no? Mao nang naagid kay wisdom or naagid kay understanding o tagaan gyud ka og knowledge, no, gikan sa word of God, no, kung ikaw mainampuon sa ato ang Dios, no? Mao nang the result, no, sala di ay makasala gyud ita sa Ginoo kung dili ka magampo sa ato ang Dios, no? So number 2, the Bible says in Matthew chapter 26, atong basahon ang Bible diri, Matthew chapter 26 verse, basahon ako din sa 39. The Bible says in Matthew chapter 26 verse 39, and he went a little farther and fell on his face and prayed saying, so si Jesus Christ ni, itong hapit na siya madakpan, no, hapit na siya ilansang dito sa cross sa Kalbaryo, o ningingon siya sa iyang mga pagampo, "Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as the will." No? So, sa humanity ni Jesus Christ, no, ma-feel pa niya ang kasakit sama sa ato ang na-feel karon, no, nga malisang, mahadlok, no, kung unsa ang dangatan, no? So, tungod kay 100% si Jesus Christ is human, no? 100% siya Diyos, 100% siya nga tao, no? So, mao nang sa iyang humanity, naa siya kahadlok, kalisang, mo na nag-ampo siya sa atong God the Father, no? Pero, ang pag-ampo ni Kristo nga unta, pwede nga ipaliban niya kaning iyang mga kamatayon. Pero, unsay gisulti ni Kristo, not as I will, but thy will be done, no? Kabubuton sa ato ang Ginoo, no? So the same kanato, nga natay mga decision unta nga medyo nindot sa ato ang paminaw, pero ato yung isumbong sa atong Ginoo nga ang iyang kabubuton ang matuman sa ato ang kinabuhi, no? So mao gyud na, no? So sama ni Jesus Christ nga sa iyang mga pag-ampo nga ang kabubuton sa Ginoo ang masunod, no? Unsa gisulti diya sa verse number 41, verse number 40, and he cometh unto his disciples. So ning-adto siya sa iyang mga disciples, and findeth them asleep. Ug iyang nakita ang iyang mga disciples nga nangatulog, nga iya hatong gimanduan, iya hatong gisultian nga magampo kamo, magtukaw kamo, no, nga magampo. Pero pagbalik ni Kristo, nangatulog ang iyang mga disciples, no? O unsay giingon niya din ha, no? And he cometh unto his disciples and findeth them asleep, and saith unto Peter, "What, could ye not watch with me 1 hour?" No? So mao na nga dili magyud sila makaampo, no, bisag isa ka oras, no? The verse number 41, "Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak." No? So maunang isa sa rason nga kita di ay sometimes nga dili ta makaampo. Nga naman tungod kay naluya ta, kapoy na, no? So katulugon na tay. Isa na sa rason nga wala na tay time sa pag-ampo tungod kay nabisi na ta, nakapoy na ta, og nakalimta na ang atong pag-ampo sa atong Ginoo. No? So mao na realidad, no, sa ato ang kinabuhi. Mao na ang atong i-practice karon nga sa ato ang kaugalingon, no? Isip nga kita ang mga anak sa Ginoo, atong tagaan og panahon ang pag-ampo sa Dios, no? So dili lang dinhi sa church kun dili sa ato ang balay, no? Nga naa gyud tay time sa pag-ampo sa Ginoo, no? Tungod kay mauna ang command, no? Necessary na sa ato ang kinabuhi. Og ang ikaduha di ay nga kung di ang result, if we do not pray, ang resulta di ay kung dili ka mainampuon, it displays the Father, no? So imuha siyang disregard, imuha siyang gipulihan sa imuhang kakapoy. Ingon ana ang resulta kung dili ka magampo sa ato ang Ginoo. Mura og wala lang para kanato, pero
atubangan day sa Ginoo nakasala ta, no? Kung dili ka ta mainampuon sa atong Ginoo, nga naman ato siyang gi-disregard, ato siyang gi-taken for granted lang. Kung dili ka mo sampit, mohangyo sa ato ang Ginoo, no? So the Bible says in Hebrews 11 verse 6, ni ingon ang Bible din nga but without faith it is impossible to please Him. No, so basin makasulti ta nga brother, unsa may connection ana sa pag-ampo nga kung wala kay pagtuo. So niingon ang Bible tanawa din sa second part for niingon siya din but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is. No, that is the prayer. No, importante gyud ang pag-ampo sa Ginoo. No, kay unsaon nimo pag-communicate sa tuang Dios, saon nimo pagduol sa atong Ginoo, saon nimo pag guot imong faith sa atong Ginoo kung dili ka mainampuon nga ikaw Kristohanon, no? So dapat mag-ampo ta, mainampuon ta nga Kristohanon. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is our rewarder of them that diligently seek Him, no? So maunang isa sa rason nga daghan ang mga Kristohanon karon nga luya, no? Daghan ang mga Kristohanon karon nga wala sila understanding sa Word of God, no? Tungod kay wala sila nag-aampo sa ato ang Ginoo. Isa di ka importante ang pag-ampo sa ato ang Dios, no? Kay nasayod kita ana nga kita anak na sa Ginoo, direct na ta mag-ampo sa ato ang Dios, naa na tay komunikasyon, no? Naka-access na ta sa ato ang Dios, no? Maunang imo siyang disregard kung dili ka mainampuon sa ato ang Dios, no? So John chapter 14, no? Basahon nato sa Bible sa John chapter 14. Isa pud ni sa rason nga daghan ang mga Kristohanon karon nga dili na mainampuon, no? So mao nang kaato ning gihimuag Sunday school para kita tanan ma-practice nga naa gyud tay oras sa pag-ampo sa ato ang Dios, no? Kay importante ni sa ato ang kaugalingon, no? Bilang isip kita mga Kristohanon, no? So next Sunday kami mauna ato ang Thanksgiving. Dili na mahimong successful kung wala tay pag-ampo sa Ginoo, no? So ato jung iampo sa Ginoo nga kaning ato ang Thanksgiving mahimong successful, victorious ang ato ang pagsimba sa atong Dios tungod sa pag-ampo sa atong Ginoo. Mao nang ato jung iampo sa Dios, no? John chapter 14 verse 13. Ang Bible nagaingon dinhi, and whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, no? So naay prayer dinhi nga nahitabo. Mao nang si Jesus Christ ning sulti siya din nga kung kinsa man mag-aampo kaniya, no? Iyahang himuon, no? That the Father may be glorified in the Son. If ye shall ask anything in my name, I will do it, no? So mao nang ang atong mga pag-ampo, nasayod ang Ginoo kung unsa ang imong mga needs. Mao nang pinaagi sa imong mga pag-ampo, tagaan ka og mga panalangin sa Ginoo. Suplayan ka sa imong mga gikinahanglan. Kay nasayod ang Ginoo kung unsa imong gikinahanglan, isip ikaw faithful nga lalagad kaniya, dili ka pasagdan sa tong Ginoo. Mao nang pag-ampo lang sa ato ang Dios, no? Kay dili gyud na siya magpasagad kanato, no? Kay ang ato ang Ginoo faithful sa tanan nga sitwasyon sa ato ang kinabuhi. Faithful siya. Sometimes kita lang ang badlungon, no? Kita lang ang dili maayo. Mao nang naapod tay mga consequences nga madawat, no? Tungod sa ato ang mga kasalanan, no? Tungod sa imong pagkasupakiro, no? Tungod sa ato ang mga dili maayo nga tao, but ang Ginoo faithful yun sa ato ang kinabuhi. Mao nang kailangan jud ta Ginoo, kailangan jud ta sa pag-ampo, no? Sa ato ang Dios. So ningon siya din sa verse number 14, if ye shall ask anything in my name, I will do it, no? So ang isa day sa rason, no, resulta kung dili ka mainampuon sa Dios, it dishonor the Father, no? So wala nimo siya gitagaag kadungganan ang atong amahan, no? Kay nasayod kita sa atong pagsimba, ato yung ihatag ang tanang dungog sa ato ang Dios. Pero kung dili ka mainampuon sa Ginoo,
wala nimo mabalik ang dungog o gagimaya sa ato ang Dios, no? But always nga all the glory must be to the Lord, no? Nga tanan nga himaya atong mabalik kaniya, no? Dili sa preacher, dili sa mga brother and sister, kung dili para lang sa Ginoo, no? Kani ato ang pagtigom karon para sa kaymayaan sa Ginoo, no? Mag-glorified nato ang ato ang Dios. But kung wala kay pag-ampo di ay wala ka mag-communicate sa ato ang Ginoo, pinaagi sa prayer, it dishonor the Father, no? Failure ka sa respeto kaniya, no? Napakyas ka sa atong pag-respect kaniya, no? Kay nasayod kita nga ang prayer, it involves praising the Lord, no? Ang pag-ampo di sa Ginoo, no? Resulta di kana nga kita nagasimba, nagadaig sa ato ang Dios, no? So unsaon nato pag-pray sa iya kung dili ta mag-ampo or dili ta mainampuon Christian, no? Ang Bible nagaingon sa Matthew chapter 6 verse 9, no? So ang pag-ampo di ay unsa ka importante. The Bible says in mao ni ang pattern sa prayer. The Bible says in Matthew chapter 6 verse 9, after this manner therefore pray ye, our Father which art in heaven. So ato yung i-mention, no? Father which art in heaven, hallowed be thy name. So ang prayer di ay is praising sa pangalan sa ato ang Ginoo. Mao nang kung ikaw mainampuon nga Christian, always kang naga-praise sa ato ang Dios, no? Kay mao ni ang pattern sa pag-ampo, gitudloan ta kung unsa ang pag-ampo, no? Mao nang it dishonor the Father kung dili ka mainampuon sa ato ang Dios. Mao nang karon nga kabuntagon, kitang mga Kristohanon, no, members sa Independent Liberty Baptist Church, we pray nga kita mainampuon sa Ginoo, no? Kay sigurado ang ato ang iglesia, ang ministry sa ato ang Ginoo, panalanginan ni sa ato ang Dios kung kita nagka-unite nga kita mainampuon sa ato ang Dios, no? Ato yung gahinan jud natong oras ang atong kaugalingon nga kita mainampuon sa ato ang Dios, no? So we need to pray, no? So the Bible says in the Bible says in the book of Romans chapter 12, no? So nabasa na nako ni ganiha, but ato ning basahon usab, no? Romans chapter 12 verse 12, no? Continuing instant in prayer, no? So mao ni ang dapat natong himuon, no? Nga pray without ceasing, continuing instant in prayer, tungod kay nadawat na nato ang hope, no? Nagkaroon na taog kalipay, nagkaroon na taog patience, gituduan ta sa Ginoo nga kita naay patience, mao nang continuing instant in prayer, no? Padayon lang sa pag-ampo, no? We need to pray, no? Labi na sa ato ang sitwasyon karon, daghan og mga disaster nga nahitabo, no? Basin na mga mabalaka ta, dili malikayan, but pinaagi sa imong mga pag-ampo, siguradong ma-comfort ka, no? Sa imong kaugalingon, no? Mao lang kailangan jud taw pag-ampo sa Ginoo, no? Ephesians chapter 6 verse 18, no? The Bible says in the book of Ephesians chapter 6 verse 18, unsa may gisulti sa Bible, praying always with all prayer and supplication, no? So always daw tang mag-ampo sa Ginoo, no? So the same sa pray without ceasing, the same sa continuing instant in prayer. But verse number 18, praying always with all prayer and supplication, no? Ato ang mga request, nasayod kita daghan ta og needs, no? Daghan tag request sa ato ang Ginoo, unsaon niya paghatag kung dili nimo sulti sa ato ang Ginoo, no? Dili nimo i-recognize sa ato ang Dios. Nasayod kita nga ang Ginoo is siya nasayod sa tanan, no? God, all-knowing God. O dili pwede nga siya all-knowing God o dili na lang ta mag-ampo sa Ginoo. Nga mosulti ta nga kabalo naman Ginoo sa kong needs, di na lang ko mag-ampo. Dili ingon ana, nagpasigarbo ka sa imong kaugalingon, no? So dili imong i-recognize ang imong mga gusto, no? O imong i-recognize ang imong mga needs sa ato ang Ginoo,
No? So, ang Bible nagaingon nga, sa ito nga verse, sa ito atong gibasa is Ephesians chapter 6 verse 18. No? So, niingon siya din ha. So, padayon tagbasa sa Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance. No? So, mauna nga dapat naagyud tay patient, naagyud tay determination, no? Sa ato ang kinabuhi, naagyud tay goal, no? Nga kita magaampo sa Ginoo, and supplication for all saints, no? So walay tao dinhi nga walay needs, no? Walay tao dinhi nga wala nagkinahanglan og Ginoo. Tanan kita nagkinahanglan jud ta sa tabang sa ato ang Dios. Mao nang unsaon pagtabang sa atong Ginoo kung dili ta mainampuon kaniya. No, mao nang padayon lang, no? Ang tanan nato nga request atong i-recognize sa ato ang Ginoo. So karon nga buntag gitudloan ta nga kita mainampuon, no? Kay usahay mao ni ang weakness sa mga Kristohanon, no? Nga maayo lang ta mo sulti, maayo lang ta mo share sa pulong sa Ginoo, but nakalimtan nato ang pag-ampo sa Dios, no? Mao nay kamatuoran, mao nang gitudloan ta karon sa pulong sa Ginoo nga kita mainampuon, no? So dapat jud ato ning tagaan og oras. Kung kinsa man dinhi ang wala pay oras sa pag-ampo, sugdan na nato karon, no? Nga naa gyud tay gahinan jud nato oras, depende sa imong oras dito sa imong balay. Depende kung unsa ang tama nga oras sa inyong mga pag-ampo sa Dios, no? Inyo gyud nang gahinan, no? Bisan 30 minutes, 20 minutes, mao gyud na ang dapat kanatong mga Kristohanon, no? Kay always jud, no? Nga gikuman dinhi sa Bible, no? Colossians chapter 4 verse 2. The Bible says in the book of Colossians chapter 4 verse 2. Ang Bible nagaingon dinhi, continuing in prayer, no? So magpadayon ta sa pag-ampo. So, ingon siya din and what's in the same with thanksgiving. Amen. So, dapat magpasalamat ta sa atong Ginoo, no? So, isa sa rason nga magampo ta tungod pod sa pagpasalamat nato sa iya, no? Nga kita, isa sa rason nga kita magpasalamat sa atong Ginoo tungod sa kaluwasan nga atong nadawat, no? Tungod sa kaluwasan nga atong nadawat, no? Mao nang ato yung pasalamatan ng atong Ginoo nga tungod kaniya, no? Kita dili na worthy nga moadto sa langit tungod sa atong mga sala, pero tungod kaniya, no? Tungod sa iyang pag-antos, tungod sa iyang pagsakripisyo, naangko nato ang kaluwasan. Mao nang always yutang magampo sa Ginoo o magpasalamat kaniya, no? So verse number 3, with all praying also for us that God would open unto us a door of utterance, no? So wisdom to speak. So mao gyud na pod ang importante kanatong mga Christian. Dili ka tagaan og wisdom sa pagsulti kung dili ka magampo sa Ginoo, no? Dili nimo pangayoon nga you are filled by the Holy Spirit, no? Kay kung imong ihangyo sa Ginoo, siguradong tagaan kanya wisdom to speak, no? Sa iyahang mga pulong. Wala man ta nag-ingon nga how ta mosulti sa kalibutanon kung dili atong gipangayo sa Ginoo, kaning maayo ta mo share sa pulong sa Dios, no? Makasabot ang ato ang mashiran, no? Sa pulong sa Ginoo. Og niingon siya din na open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, no? So isa sa mystery sa ato ang Ginoo, mao na akong nasulti ang kaluwasan nga atong nadawat, no? Isa na sa mystery, no? Nga dili nimo ma-explain nga nganong naluwas ka, isa sa out of billion nga tao dinis kalibutan, pero ikaw isa sa gitagaan sa mystery sa ato ang Dios, no? Mao na imong pasalamatan sa Ginoo, no? Kay ang nagpamatuod din sa verse Colossians chapter 1:27, isa sa mystery ang ato ang kaluwasan, no? The Bible says in the book of Colossians chapter 1 verse 27. Tanawo nato dinhi ang Bible nagaingon sa Colossians chapter 1:27, to whom
God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. No? So mao na ang gi-emphasize sa Word of God nga what is the mystery among the Gentiles, which is Christ in you. No? So mao na nga ikaw nakaangko na ni Kristo, naa na kanimo isa na sa mystery sa ato ang kinabuhi. Mao nang pasalamatan nato ang Ginoo, the hope of glory. No? So mao ni ang promise sa ato ang Dios nga iyang gi-fulfill, nga ihatang gi-restore, no, gikan sa kasalanan. No? Mao nang pasalamatan nato ang Dios kay naangko nato ang kaluwasan. That is the mystery. Nga naman tungod sa atong mga pag-ampo sa Ginoo. No? So faith, no? Kailangan jud nga natay pagtuo, the evidence of things not seen. No? Mao na ang ato ang pagtuo. No? Mao na ang ato yung tagaan o gigayon ang pag-ampo sa ato ang Dios. No? So balik ta sa Colossians chapter 4 verse 2. No? Continuing in prayer and what's in the same with thanksgiving, no, that I may make it manifest as I ought to speak, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. No, so dapat ato yun ning tagaan og gigayon, no, ato yung tagaag importansya ang oras sa ato mga pag-ampo sa Ginoo. No, so i-comfort ta sa maong bersikulo, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. No? So tungod na sa itong mga pag-ampo, ang resulta, ang kadaugan sa ato ang mga kinabuhing Kristohanon. No? Mao nang importante yun nga kita karon mainampuon. No? Mag-ampo yun ta sa ato ang Ginoo always. No? Daghan ta og mga lakaw-lakaw, no? Sa ato ang panabaho, sa ato ang mga negosyo, nasayod kita nga dili yun na mahimong manilampuson kung wala ang pag-ampo sa atong Dios, no? Mao nang mag-ampo ka sa Ginoo, no? Nasayod kita nga ang pag-ampo sa Dios, nag-request ta para sa ato ang mga gikinahanglan. Gi-request nato na sa ato ang Ginoo. Og walay duda nga ihatag na sa Dios kay faithful siya, no? Philippians chapter 4 verse 6. Unsa may gisulti sa Philippians chapter 4 verse 6, the Bible says, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. No? Gimension na po din ang pag-ampo. No? And supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. No? So, imuhag yung i-recognize ang tanan nato nga needs sa ato ang Ginoo. No? Mao nang ang Bible nagaingon sa Isaiah 65 verse 1. No? Atong basahon daw ni sa Isaiah 65 verse 1. The Bible says, I am sought of them that ask not for me. I am found of them that sought me not. I said, behold me unto a nation that was not called by my name. No? Mao nang ang Ginoo always nag-remind ka nato nganong dili ta mo sampit sa ato ang Dios. No, daghan ang mga Kristohanon karon nga wala nay pag-ampo sa Ginoo. No, so kinahanglan gyud nga mag-ampo ta sa ato ang Dios. No, kay mo tabang ang ato ang Ginoo. No, atong i-recognize ang tanan nato nga gikinahanglan. No, so James chapter 4 verse 3. Basahon nato ang James chapter 4 verse 3. The Bible says in the book of James, the Bible says in the book of James chapter 4 verse 3, ye ask and receive not. No? So naa po day mga pag-ampo nga dili nato madawat, dili tubagon sa Ginoo. No? Ye ask and receive not, because ye ask amiss. No? So ang ato aday mga pag-ampo mali. No? Ang ato ang mga pag-ampo dili katanggap-tanggap sa ato ang Ginoo. No? Mali ang ato ang procedure, mali. Ang Bible nagaingon that ye may consume it upon your lust, no? Sa imuha lang kagustuhan. Unod-non ang imong mga pag-ampo. Mao nang always natong iampo ang kabubuton sa Ginoo nga masunod sa ato ang kaugalingon. The Bible says
Mauna nga ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. No? So mauna ang gitudloan ta sa pag-ampo sa tuong Ginoo. No? Trust in the Lord with all thine heart. No? Isa na sa pag-ampo sa tuong Ginoo, magsalig lang gyud ta sa ato ang Dios. No? It involves accepting the will of God. No? Ang pag-ampo pod isa na sa rason nga atong gidawat ang kabubuton sa atong Ginoo. No? Isa na sa rason, Matthew chapter 21. Matthew chapter 21 verse 21. The Bible says in the book of Matthew chapter 21 verse 21, the Bible says, Jesus answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this, which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. No? So, mao na ang imong mga pag-ampo. Kung imposible man na kanimo, pero dili imposible sa ato ang Dios. Kaya nasayod kita nga ang Ginoo, gamhanan sa tanan. No? So, walay duda nga ihatag na sa atong Ginoo kung kabubuton sa Dios. No? Sa imuhang kinabuhi. Mao nang John chapter 15 verse 7. Kung sa may gisulti sa John chapter 15 verse number 7. The Bible says in John chapter 15 verse 7, If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. So nag-isgot po na yung prayer. No? Kitang mga Kristohanon dapat mo ask unsa ato ang needs, and it shall be done unto you. No? So importante lang nga naka-abide ta sa ato ang Ginoo. No? In tune ta sa ato ang Dios kay tubagon sa Ginoo kung unsa ato ang mga request. No? Mao nang karon nga gabi buntag ato gining sugdan sa ato ang kinabuhi ang pag-ampo para masunod pud ni sa ato ang mga pamilya, sa ato ang mga anak, nga ang ato pong mga anak magtimaan sila nga kita mainampuon og sila someday mainampuon pud sila sa ato ang Ginoo. Kay ang isa pud sa atong mga pag-ampo, it involves exalting the Lord. No? Ang pag-ampo day nato atong gi-exalt ang ato ang Ginoo. No? Isa pud na sa rason. No, ang Bible nagaingon sa book of Philippians chapter 2. No, the Bible says in the book of Philippians chapter 2 verse 9. The Bible says, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth, and things under the earth. No? So, gisgutan din nga dapat natong exalt si Hesus Kristo. Pinaagi sa atong mga pag-ampo sa iyang pangalan. No? And that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord to the glory of the Father. No? So, maunang importante yun nga mainampuon kita sa ato ang Ginoo. No? O sigurado kung ikaw karon mainampuon sa ato ang Dios, siguradong malipayon ta sa ato ang kinabuhi. No? Malipayon ta. Kay ang pag-ampo di ay it involves rejoicing with the Lord. No? So maunang malipayon di ay kita nga Kristohanon kung naatay time sa atong pag-ampo sa Ginoo. No? So John chapter 16, tanawon nato ang Bible. John chapter 16 verse 24. The Bible says, have ye asked nothing in my name? Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Amen. So tungod sa imong mga pag-ampo, tungod nga gitubag sa Dios ang imong mga pag-ampo, that your joy may be full, ang imong kalipay kompleto. No? So naa may kalipay din sa kalibutan pero dili na kompleto. No? Naay mga kagulanan, no? At the end sa dinhi sa kalibutan, but pinaagi sa atong Ginoo makumpleto ang imong kalipay, satisfied ka sa imong kinabuhi tungod sa paghatag sa katubagan sa atong Ginoo. No? So praise the Lord nga karon nga buntag ato yung na-emphasize kung unsa
ang mga Kristohanon nga mainampuon, no? So ato gyud niyang timan-an sa atuang kaugalingon. Ato yung hitagaan og higayon sa oras sa ato ang kinabuhi, bisan sa atong opisina, sa atong panimalay, bisan asa ka, no? Pwede kang magampo sa Ginoo, no? Kay nasayod kita nga powerful kayo ang prayer, no? And the Old Testament, ang mga pag-ampo sa nila, sa mga great men, sa mga prophets, ang ilang mga pag-ampo gitubag sa Ginoo ug na-change ang tanan, no? Tungod sa ilang mga pag-ampo, no? So daghan kay may example nato sa ato ang mga great men. Mao nang importante gyud nga ato yung i-involve sa ato ang kinabuhi ang pag-ampo sa Ginoo, no? Dili lang puro pagsimba or dili lang puro sa ato ang pag-istorya or pag-communicate or pag fellowship, kung dili ang pag-ampo sa Ginoo importante gyud sa atong kinabuhi, no? Amen. So karon nga buntag mao na atong Sunday school, mag-ampo ta. Dalaygon og langit no namo nga amahan, daghang salamat Lord sa imuhang panahon nga gihatag kanamo. Salamat Lord nga imong ming gitudloan nga kami di ay mainampuon. Kay usahay Ginoo nalimtan na namo ning pag-ampo kanimo. Busa Lord tabangi kami nga makahinumdum gyud mi nga tagaan gyud namong oras ang pag-ampo dinha kanimo Ginoo. Ug salamat kay Lord sa imuhang mga pulong nga among gibasihan nga mao di ay ni rason nga kami mag-ampo kanimo, mag-faithful kanimo tungod kay imuha dining gimando gikan sa imong pulong. Salamat Lord karon nga buntag sa imuhang mga kaanakan nga nadinhi. Lord, we pray nga unta dili kami muuli nga hawang tungod kay naa ang imong pulong among nabatian nga kumpleto ang mong kalipay Ginoo nga gigamit nimo ang mga speaker, gigamit nimo si pastor sa pagpaliwanag sa imong pulong. Ug Lord, I pray nga ikaw ang magbutang sa baba sa maong mensahero nga dili siya makita kung dili si Kristo ang makita sa iyang kinabuhi. Ug Lord, tabangi kami nga ma-apply ang tanang mensahe karon nga buntag sa among kinabuhi Ginoo. Amo ning kinabuhi Lord, adlaw-adlaw sa among mga lakaw, sa adlaw-adlaw asa man kami Ginoo, unta ikinabuhi namo si Kristo sa among kinabuhi Lord. Salamat Ginoo sa tanan ug among ibalik ang dungog ug ang himaya in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay. Sige, Pastor.